our next song, let's sing We're Marching to Zion. We're marching to Zion. For our opening song, let's sing Standing on the Promises. Tayo pong lahat ay tumayo. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praise is free. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing,
Tayo po ay manigluhod sa atin pong panalangin, mga kapatid. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pong trono ay nasa kataasan ng mga langit at kayo po ang mailikha sa buong sansinukob kalakip ng aming mga buhay. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa loob ng subong taon, kami ay inyong iningatan, ginagabayan sa anumang mga kapahamakan, at kami ay inyo pong pinagpala sa lahat ng aming pangangailangan. O Diyos, sa mga oras na ito, narito po ang inyong mga anak. Nagpupuri at nagpapasalamat, nagtitipon-tipon sa sambahang ito upang amin pong isilibrar ang bagong taon. Nawa Panginoon, ay amin pong maranasan ang pangunguna ng inyong pong banal na Espiritu na manahan sa bawat isa sa amin, mula sa pinakamaliit hanggang sa aming mga matatanda. Na amin pong maunawaan ang inyong pong mga salita na inyo pong ibabahagi sa pamagitan ng inyong lingkod, si Sir Chad. Tulungan mo, Panginoon, ng lahat ng may bahagi ngayong gabi, ay patuloy mo rin pananahanan at pangunahan, O Diyos, maging sa aming mga kapatiran, sa buong kongregasyon, mga kapatid. Nawa, Panginoon, maranasan namin ang kapayapaan at habang kami ay punong-puno ng pagpapasalamat, ay amin pong mabubulay-bulay sa bawat isa sa amin ang inyong mayamang pag-iingat. Ito pong aming dalangin at ubos na pasalamatan namin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year po. Wala na pong araw, no? New Year na po talaga. So, purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay magkakasama po na nagsalubong ngayon ng bagong taon. Ang nauna po sa ating pag-aawitan ay si Brother Alvin Mascardo. Ang ating opening song po ay Standing on the Promises. Opening prayer po ni Brother Ronnie Ranes. Then, ang presider po inyong lingkod, Sister Alchin Mascardo. Bago po tayo darako sa ating message, tayo po muna ay makakarinig ng mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ng Wonder Man, ng grupo ng Wonder Man. Hindi ko po alam kung sino-sino sila, pero ang grupo daw po nila ay tatawagin na Wonder Man. Then, message po ni Sir Chad. Then, after po ng message, ay magkakaroon po tayo ng commitment service, commitment ceremony. May gagawin po tayo. Ililid din po tayo ng ating mga leaders. Then, after po nun, tayo po ay darako sa ating closing song and closing prayer. Yun po yung ating part 1. So, tayo po ay patuloy sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ayon po sa aking nabanggit, ibibigay ko na po ang pagkakataon sa Wonder Man. Wonder Man. Atin pong tawagan ang lahat ng mga may edad na mga kalalakihan na punta din dito sa taas. Brother Jimmy, Brother Ray,
These are filled with sorrows no more. These are filled. Title. Pasminat ang gentle Savior. Pasminat.
Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Dumating ako dito, wala pang alas 5. Kasi ang sabi, alas 5 ang simula. Ngayon, nagsikreto ako kay Brother Acton at sa Sister Anita. Sabi ko, pagka hindi pa magpasimula ng alas 6, mawala na lang ako dito. Uwi na ako. Kasi may appointment pa ako, mga kapatid. So, mabuti naman at 5 to 6, nagpasimula tayo. Oh, almost. Ngayon, nagtitipon-tipon tayo dito. Ang sentro ng ating isip ay New Year, di ba? Okay. Ano bang kaibahan ng New Year kasi ibang araw? Ang obserbasyon ko pag New Year o Christmas, ang araw dito pa rin maglabas, tapos bababa dito. Tapos kung may ulan sa New Year, may ulan din sa ibang araw. So walang pagkakaiba. Nasa sa isip na lang natin yung pagkakaiba. Diba? Wala namang sinabi ang Panginoon na ganon. Oh. So, ngayon mga kapatid, bago tayo mag-participate lahat sa ating message ngayong gabi, ay mayroon akong basahin dito sa Bible sa Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo ba? Versikulo 14 hanggang 18. Alam ko wala kayong dalang Bible. Kasi ito, punta natin dito, hindi man para sa Bible. Para ito sa ating selebrasyon ng bagong taon. Oh. Pero basahin ko dito mga kapatid, sundan lang ninyo ako. Ang Bible ko dito ay English. Mayroon bang Tagalog dito? Mayroon pala. Apokalipsis Kapitulo 17, versikulo 14. Versikulo 3 pala, Kapitulo 3 pala. Versikulo 17. Yan na kayo. Okay? At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, sabi niya kay John. Isulat mo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksi, tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig, ay isusuka kita sa aking bibig.
sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalaman na ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang wag maihayag ang iyong kahiya-hiyaang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Okay. Ito mga kapatid ay salita ng Panginoon sa ikapitong iglesia. Hindi ko masyadong kuhaan kasing Tagalog dito, pero basahin ko rin sa English para And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen, the faithful and true witness. Sino itong Amen and the faithful and true witness? Ang ating Panginoong Hesus. The beginning of the creation of God. Ang sabi niya sa church, Laodicean church, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold or hot, I will vomit you out of my mouth. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Itong church na Laodicea, mga kapatid, ito yung Seventh-day Adventist Church. Ito yung simbahan na inaaniba natin. Mayroon siyang ugali na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ha? Hindi kaaya-aya. Kasi ang sabi niya, ang sabi ng church na ito yung kinakaaniba natin. Ako ay mayaman. Sabi nga doon. Marami akong kayamanan. At wala akong pangangailangan kung kahit anuman. Mayroon ako lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ikaw ay kawawa? Kawawa. Pobre ka. Bulag at hubad. Ay, grabe, ano? Kawawa, pobre, bulag, hubad. Pala yun. Tayo ba yun? Mga kapatid? O, ang problema dito, dahil hindi alam ng Laodicean Church na siya pala ay ganun. Mayabang. I-translate natin ito sa ating mga sarili, personal. Mayabang ba tayo? Ano bang pinagyayabang ng Seventh-day Adventist Church? Karamihan. Pero, mayroon ding mga tao
sa loob ng church na tapat sila sa ating Panginoon. Meron akong basahin dito sa sinulat ni Mrs. White sa Great Controversy. Okay. Sabi dito, Great Controversy, page 464, sa chapter na ang title ay ang moderno ang moderno na revival. Ano yung revival sa Tagalog, mga kapatid? Okay. Ang sabi dito, page 464, Great Controversy, Modern Revivals. Before the final visitation of God's judgment upon the earth, there will be among the people of the Lord. Ibig sabihin yan, hindi lahat. Just among the people of the Lord. So, mayroong mga hindi sa buong bayan ng Diyos, mayroon lamang among the people of the Lord na gumagawa nito. Okay. Before the final visitation of God's judgment upon the earth, there will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. Mayroong revival dito sa atin. Hindi lahat ang ma-revive. Maraming hindi. But among the people of the Lord, there will be some who will be revived before the final judgment will be executed, will be decided. Ulitin ko. Bago ang pagkatapos ng paghukom ng Diyos dito sa mundo, mayroon sa mga tao ng Diyos na ma-revive. Mabuhay muli, magmalakas, o primitive godliness, sinaunang pagkamaka-Diyos. Sinauna. Na hindi pa nangyari magmula noong panahon ng mga apostolis. May revival kasi noon. Ano bang nangyari sa kanilang revival noon? Noong na-revive ang mga tao na naniniwala sa Panginoon, lumabas sila, nagsige, mayroon silang prayer, mayroon silang pag-aral, individual at saka in group, tapos nag-missionary work sila. Okay. Mayroon tayong mga kapatid na narinig o na-experience na marami tayong revival. Pero pagkatapos ng revival, maya balik na naman sa dati. Kahit saan ang galing yung speaker. Ang isang problema, ang isang kulang sa ating revival ay hindi natin isinasama ang missionary work, missionary program. Hindi natin isinasama. Kasi sa mga apostoles, isinama nila yun, missionary work. Tinuruan nila ang bawat isa, depende sa kanilang talent. Sa panahon ng Reformation, mga kapatid, mayroon ding revival. Revival of true godliness. Tapos, sa panahon ng ating unang yugto ng ating church, Laodicean Church, magmula noong 1844, na nagkaroon ng failure ang propesya. Ang interpretation nila nagka-failure sa katapusan ng 2,300 days. Mayroon din silang revival. Okay. Bakit may revival? Ano ba ang dapat i-revive? Okay. Kung mayroon tayong pasyente na mamamatay na, dalhin natin sa ospital, i-revive nila doon. I-revive nila. So, yung nagdala doon at yung
dinadala doon sa ospital. Nakilala niya ang kanyang sarili na siya ay malapit ng mamatay, kaya i-revive. Tama? Tama, Ma'am Mercy? Si Ma'am Mercy, ito ay nurse ito sa Amerika. Maraming revival ang ginagawa nila doon sa ospital. I-revive, buhayin uli ang malapit ng mamatay. Ngayon, yung mga nag-participate sa revival ito sa church, ay alam ba natin yung ating kalagayan na madali na lang tayong mamamatay? No. Kasi kailangan natin ito sa church. Ang sabi ni Mrs. White, a revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. A revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Paano tayo ma-revive? Paano tayo mabuhay ng malakas? Okay. Ang sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Kung nandito ka sa akin, ay buhay ka, malakas ka. Tapos sabi niya, ang aking mga salita ay espiritu at buhay. So, ibig sabihin yan na ang Bible na kanyang iniwan sa atin, kailangan natin laging basahin araw-araw. Pagka hindi natin napag-aralan yan, araw-araw, ang buhay natin ay tagilid. Marami tayong sakit, mga kapatid. So, at hindi natin, ang problema, hindi natin nakikilala ang ating problema espiritual. Dahil kampante na tayo, na mayroon tayong doktrina na tama, maganda ang doktrina natin, mga kapatid. Kasi kung hindi pa lang sa doktrina, ako wala na, matagal na akong wala dito sa Adventista. Oo. So, maganda ang ating doktrina. Pero alam ba natin yung doktrina natin? Nagbabasa ba tayo ng ating Bible araw-araw? Kaya sabi ko kay Brother Ronnie Ranes, nag-usap kami, nag-decide kami na sa aming care group ay magpasimula kami ng pagbasa ng Bible itong January at tapusin namin sa bago mag New Year. Oh. Ang formula noon, mga kapatid, ay dalawang sa umaga, sa gabi, dalawang kasi ang ating araw sa Adventist ay gabi magpasimula, di ba? Sa gabi, dalawang kapitulo sa Old Testament. Sa umaga, isang chapter sa New Testament. Okay. Ngayon, pagkatapos ng taon, 2025, supposed to be, tapos na rin yung Bible. Okay. So, isa yon sa ating magandang gawin kung papayag tayo. Ngayon, mga kapatid, mayroon tayong gagawin na mag-participate tayong lahat. Magbibigay ang ating mga, sino ba yung may hawak ng mga ballpen at saka papel? Mayroon akong dalang papel dito. Sino yung gusto mag-distribute dito? Meron ka, Alti? Okay. Kung kulang, meron ka dito. Ang ating gawin, mga kapatid, ay kung meron kayong ballpen, iwan mo lang itong ballpen ko dito.
O, ikaw lang, ikaso na lang siguro. Ang gawin natin mga kapatid, isulat natin sa papel na ito ang ating mga kahinaan. Okay. Halimbawa, ako ang kahinaan ko ay lagi ako nagsisinungaling. Isulat mo yan. Pero ang pagsulat natin mga kapatid ay tayo lang ang nakakita. Huwag mong ipakita sa asawa mo kung may asawa ka. Kung wala kang asawa, huwag mong ipakita doon sa katabi mo ngayon. Huwag mo ipakita kahit kanino man. Ikaw lang ang nakakita yan. Kahinaan, halimbawa, madali kang magalit. Hindi ka makapapakumbaba. Saka mayabang ka. Yung ilagay mo yan. Di kaya lagi kang hindi ka magandang example mo bilang Adventista. Ilagay mo diyan. Or ano pa bang iba? Yung mga kahinaan mo madali mong gawin. Madali kang magalit. Nako. Isulat mo yan. Pagkatapos, mga kapatid, ganito. Habang sinusulat mo, magdasal ka sa Panginoon. Habang sinusulat mo, magdasal ka sa Panginoon, individual ha, na ituro sa iyo ang iba mong mga hindi alam na mga kahinaan. Ituro mo sa ihingiin mo sa Panginoon, hingiin natin sa Panginoon ang ating mga ituro sa atin ang ating mga kahinaan. Ituro habang tayo ay nagdadasal sa ating Panginoon, maalaala natin kung ano yung ating mga kahinaan sa buhay. Halimbawa, lagi lang tayo nag-away sa ating asawa. Madali kang magalit sa iyong asawa. Or nagsisilos ka. Or mahilig ka sa mga bagay dito sa sanlibutan. Gusto mong magyaman. Yan. Kahit sa anong paraan, gusto mong magyaman. Dahil gusto mo yung marami kang pira. Hindi ka nagbibigay, madamot. Minsan nagdaan ako dyan sa Tinigiban. Mayroong jeep na gustong pumasok sa linya namin. Ako diretso lang, hindi ko siya pinansin. Sinigawan niya ako. Hoy, ang damot mo. Para akong gusto rin akong magmura. Yung kahinaan natin yun. Madali tayong magalit. So, ipag-pray natin sa Panginoon habang isinusulat natin yung ating mga kahinaan. Kung ilan man yun, alam ng Panginoon yun kung ano yun. Pero tayo kuminsan hindi natin alam. Kaya hingiin natin sa Panginoon na ituro niya sa atin ang ating mga kahinaan. Huwag ninyong ipakita sa inyong katabi, sa inyong kapatid, sa inyong asawa, ikaw lang ang Panginoon. Okay, mayroon ba kayong question? Sige, bigyan natin yan ng 10 minuto sa tapos ng ating listahan. Sino ang walang papel dyan? Mayroon na bang papel lahat? Pero kung hindi mo gustong malaman yung kahinaan mo, huwag ka na magdasal at huwag mo lang isulat kung ano. Pwede naman yun. Isang magandang mga kapatid sa ating revival.
na makilala natin ang ating mga kahinaan upang mahingi natin sa Panginoon, upang mapanagumpayan natin yung mga bagay na yun. Ngunit, ang sabi ni Mrs. White, kung naghihintay ka, sabi niya, kung naghihintay ka na ang buong church ay ma-revive, yung panahon na yun ay hindi darating. If you expect the whole church to be revived, that time will not come. Pero mayroon, among the people of the Lord, there will be a revival of primitive godliness, as has not been witnessed since apostolic times. Okay mga kapatid, tapos na? Tapos na tayo? Yung walang papel o walang ballpen, maghiraman na lang kayo dyan. Ron, mayroon akong ballpen dito. Sinong walang ballpen dyan?
Siguro kung may cellphone kayo, doon na lang sa cellphone ninyo isulat. Oo. Okay, tapos na. Sister Anita, tapos ka na? Sister Anita, tapos ka na? Ha? Okay. Mayroon pa akong isang ballpen dito. Sinong walang ballpen? Okay? So kung tapos na tayo, mayroon pa bang hindi tapos? Okay mga kapatid, kung tapos na tayo, sana ba si Brother Ronnie? Okay mga kapatid, kung tapos na tayo, ang ating gagawin ngayon ay ipagdasal natin yan sa Panginoon, yung ating mga kahinaan. Maghingi tayo ng tulong para atin itong mapadagumpayan. Upang tayo ay magiging ready lagi sa kung ano mangyari sa buhay natin. Ready tayo lagi kung anong ma-experience natin ng mga kahirapan sa buhay, mga pagsubok, mga temptations. Ipagdasal natin sa Panginoon na ito ang ating mga kahinaan ay kailangan nating mapadugumpayan para ma-revive tayo. Makapaghanda tayo para sa kanyang gawain na kanyang ipinapagawa sa atin at sa kanyang pagdating na hindi na magtatagal. Sige mga kapatid, kung ready na kayo, magluhod tayo, magdasal tayo ng isa-isa. Huwag ninyong iparinig ang inyong pagdasal sa inyong katabi o sa inyong mga asawa, mga kapatid, para na walang ibang nakaalam kundi ang Panginoon. Okay? So, ready na tayo? Luluhod tayo upang ating ipagdasal ang ating nakalista sa ating kailangan. Okay.
Okay mga kapatid, tapos na lahat. Ibigay kay Brother Ronnie. Brother Ronnie, huwag mo basahin ha. Tapos atin ang magsintinsan yan ay apoy. Pero huwag nating ihinto mga kapatid ang ating pagdasal sa Panginoon. Turuan niya tayo kung saan tayo nagkulang at bigyan niya tayo ng lakas upang ating mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. Okay. Sana si Sister Alci, ang ating closing song, aking isuggest ay sunugin natin ito habang ating inaawit ang ating closing song. I-suggest ko ay awitin natin yung All to Jesus, I Surrender All. Meron ba tayong kwan dyan? Okay. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing song. To Jesus I surrender all. To Thee my friendly give. I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsake and take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy time. Let me feel the hopeless spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of hope, salvation.
Pray tayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos, sa oras na ito, inyo kaming tinuruan upang makilala namin ang aming mga sarili. Na marami kaming dapat ayusin sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa kabila ng aming mga kahinaan, nandyan ka upang tumulong sa amin sa isang simpleng kondisyon lamang na kami ay magpakumbaba sa inyong harapan. Tulungan ninyo kami, Panginoon, maalis ang aming pride at saka self-sufficiency. Na sa araw-araw naming pamumuhay, ang aming mga buhay ay magkaroon ng influensya sa ibang mga tao para makilala nila ang iyong kapangyarihan sa pagliligtas. At kung ano pa man, Panginoon, ang aming mga kahinaan na hindi namin nasulat, amin itong idinadala din sa inyo. Kayo na po ang bahalang tumulong sa amin. Ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong pangako na hindi ninyo kami talikuran lamang na kung kami tapat sa aming paglapit sa inyo. Patawarin ninyo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, pagkakasala. Sa pagpatuloy ng aming programa sa gabing ito, ingatan ninyo kami at makontrol namin ang aming mga sarili sa pasimula upang sa aming pagtanggap sa bagong taon ay mayroon kaming mas malaking pagkilala sa aming abang sarili at pagkilala sa inyong kadakilaan. Ito pong aming hinihiling, hindi sa ganang amin, kundi alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, thank you mga kapatid.